Yan po ay Japanese spinach mustard. Oh. So para siyang pechay, pak choy na hindi bagay talaga kainin ng hilaw eh. Okay, so kailangan lutuin. So ito pang alternative sa pechay din. Yes, mas masarap siya sa pechay. Pwede siyang ihalo sa sinigang, sa anong klaseng lutong Pinoy? Pwede naman po sa sinigang, pero kami okay na sa amin yung stir fry lang. At paano nyo naman po na-discover ito? Ilan bang farm na sa Pilipinas ang meron nito? Actually, wala akong idea kung ilan na nagtatanim. Pero meron din naman nagtatanim ng ganito. Natuwa lang kasi kami talaga sa kanya kasi madali siyang alagaan, tapos masarap siya talaga. Actually, mini-maintain lang namin siya. Malakas din siya makabenta, mabenta rin siya. Oh, marami na rin nakakakilala. Yes, kahit na linilabel na lang as spinach, actually hindi siya talaga spinach, pero yun na lang yung pagkakakilala ng mga customers namin sa kanya. Magkano naman ito na ibebenta per gram? Ito nagkakahalaga ng 250 per kilo. So not so bad din yung presyo. Yes, so compared sa pechay, which is napakamura, malaki naman kasi difference talaga sa lasa. Masarap talaga siya. Ayan. Marami na tayong mga kababayan na well invested na sa eating habits nila. Yung lalo na nakikita nila na ganito, last na last, talagang napapa-order. First time ko lang din nakakita ng ganitong klase ng vegetable. Ilang weeks naman ito na itatanim? Mga 3 weeks po to. So another 1 week na lang, mas tataas pa siya, mas lalaki pa yung dahon niya. Pwede na. Pero actually yung ganito kalaki, pwede na rin siyang i-harvest. Don't forget to like and subscribe. Ito ay Misuna to. Parang arugula din siya yung application. Medyo spicy daw, pero mas mild pa sa arugula. Masarap to sa salads. Pwede rin siyang i-stir fry. Oo, manamis-namis siya. Na konti, tapos may konting lasa siya ng arugula. Yes, meron siya yung parang yung pinaka uniqueness ng lasa kasi ng arugula, may parang herb yung lasa niya. And this one compared po dito sa arugula, yung spiciness niya not so strong. Yes. In fact, meron siyang konting tamis. Yes. Tapos merong susunod na lasa matitikman niyo, may konting kick na siya nung lasa ng same ng taste ng arugula. Yes. Ang pagtatanim naman po niyan, ilang weeks din compared sa arugula? Almost same age sila. Same, 3 weeks din. Yes, yun nga lang, mas mabilis, tsaka hindi kami masyado nagwo-worry sa kanya kasi hindi siya masyado pumapait. Mga ganito kalaki, pinapa-out na namin yan. Kasi habang tumatagal, nagiging bushy siya, doon yung prone na magkaroon siya ng insect. So nakakalusot pa rin ng ibang insect dito? Yes. Since na-enclose siya, pag nakapasok na siya, di na siya makakalabas. Mas marami nandito sa loob kumpara sa labas. Itong napakalawak na to, ilang area nito, space niya? Ito ay isang area na to, 120 square meters. At ang mga tanim mo naman dito ay mga basil to, mga sweet basil. Marami po tayong mga klase ng basil. Yung kaibigan natin, si Miss Gina Lynn sa Pampanga, Thai basil naman. Wow. Ito naman, anong klase ng basil ito? Ito yung tinatawag natin mga Genovese basil. Okay. Ito yung kadalasan na ginagamit sa mga pesto. So yun yung dinidikdik nila para ihalo, no? Ginigiling nila, tapos yung green na sauce. Ito mga basil nyo, Doc, magkano naman na ito nabebenta? Nasa 450 per kilo. Method ng pagka-harvest niya is kinakat namin yung mga leaves niya na bago. So kapag nakat namin, magre-regenerate siya uli. Ganun lang siya. Ito yung pag tinanim mo, medyo pakakinabangan mo ng matagal-tagal. Yes, oo. Ito ay tumatagal ng ilang weeks bago mag-start ng first harvest. Siguro mga 30 days to 45 days. Pero continuous naman siya. Kapag na-harvestan mo na siya, mga 1 week after lang pwede naman harvest. So ito, ang strong ng amoy, Doc. Basa. Mas strong yung mint. Yes, oo. Talagang masarap talaga siya sa pesto. Pesto. Yung minty flavor. Pwede nyo itong siguro matadta din na maliit at ihalo nyo sa inyong spaghetti sauce. Dito sa area na to, meron kaming kale tsaka parsley. Medyo nakalbo na ang mga parsley namin. Marami rin naghahanap ng parsley kasi masarap siya sa mga pasta. Tsaka common yan na pang-garnish. Yung parsley yun ang medyo mahirap talaga na alagaan kasi mahirap, matagal siya, tsaka mabagal yung growth niya. Kumbaga parang medyo nakakainit nga. Kaya nga, parang kahawig nga siya ng coriander. Yes, para magkahawig sila ng coriander. Kasi manipis lang sila at madali silang masunog sa araw. Actually, mas matibay ang parsley kumpara sa coriander.
Yung kale naman, katulad lang din siya ng basil na one time na sowing or yung pagtatanim, then mag-harvest ka na continuously hanggang sa mapagod na siya, papalitan nyo siya ng panibago. Nakakailang harvest kayo bago kayo magpalit ng puno? Siguro mga 3 to 4 months from the time of harvest. Mga medyo ganito na siya kataas nun. Yan. Nakakailang harvest kayo bago palitan? Siguro more than 10. Ang hina-harvest namin dito yung mga malalapad na leaves lang. Nag-iiwan kami ng mga ibang leaves kasi kapag inubos mo yung leaves niya, mamamatay siya. Marami na rin siyang nagtatanim ng ganito, although hindi siya masyado popular katulad ng lettuce. Kasi alam ng mga tao na ang kale ay very nutritious talaga na pagkain. And hindi siya mahirap alagaan. Ito po ay magkano inyo na ibebenta? Ang kale is nagkakahalaga ng 400 pesos per kilo. Maganda ang kale kasi ang isang dahon niya mabigat na. And one time ka lang naman magtatanim. Ito ba kailangan naka-nursery din o pwede din siyang outside? Pwede siyang outside. So actually, okay din siya sa outside. The problem is, very attractant siya sa peste, sa uod, sa whitefly, sa mismong mga snail. Talagang nauubos. Nauunahan kami. Konti lang yung na-harvest namin. Nandito naman tayo sa isa sa kanilang pinaka main setup dito, malawak. Ano po bang main crop niyo dito? Ito lahat na nakatanim dito is lettuce. Iba't ibang klase ng lettuce. Ito ay romaine siya. Ang romaine kasi marami kasing klase rin. Nakita ko rin mas malalaki yung dahon. Yes, merong mga ganon. Meron ito din medyo maliliit. payat na pahaba. Payat na pahaba. For sure, mag-iiba yung itsura nito kapag tinanim sa Baguio. So parang nag-i-evolve siya based dun sa environment. Yes, opo. Yung nando sa harap natin, ano naman yan yung tinatawag namin green ice. Yan yung common na lettuce na ginagamit sa pang samgyup. Medyo nasa midway pa lang siya ng growth niya. Mga ano pa yan, 2 to 3 weeks pa bago siya ma-harvest. Ilang klase po ng lettuces ang meron kayo dito? Ngayon, meron kaming 10 na tinatanim, pero hindi naman namin siya tinatanim na sabay-sabay kasi mahirap din ng masyadong maraming variety kasi nakakalito siya. Mas maraming hindi nabebenta kasi ang mga customers meron lang talaga silang preferred na kung ano yung nakilala at saka ano yung na-test sila na okay, masarap. Marami kasi naghahanap ng romaine. Kaya ganyan lang siya nakatanim, ganyan lang karami kasi for study lang. Kumbaga, study na means kung okay ba siya sa market. So anong variety naman to doon? So ito po ay tinatawag na crystal lettuce. I think pinaka-crispy na lettuce na tanim namin. Kumbaga parang equivalent siya ng iceberg. Ang kanilang talagang texture, napakalinis. Ang ganda ng kanyang dahon. Ilang weeks nyo ito bago ma-harvest? Ito po ay almost mga 6 to 7 weeks. Pero nagtatagal sila ng 2 to 3 weeks sa nursery. So ganito yung itsura niya. Yan. Haba yung ugat so, na. mahaba na yung ugat niya, naputol na dito. So, ito, ilang weeks na to so far? Ito ay mga 5 weeks. 5 weeks. Actually, at magkano nyo naman ito do kung binibenta? Ito ay 250 per kilo. Mura na do. Yes. Per kilo. And kasi ito, pagka pumunta kayo sa supermarket, yung nakabalot din siya ng plastic. Sa parang lumalabas, mga 300 pataas ang presyo. Yes. Anong klaseng luto naman or food preparation ito? Lahat ito ay pwedeng lahat ng variety dito is pang salad. Ito po yung namin, red variety ng mga lettuce namin. Actually, marami ring klase ng red. Ang red kasi maganda. Nag-a-add siya ng magandang kulay sa pagkain, lalo na yung mga resto. Kahit din naman sa mga end user namin sa bahay, syempre, gusto nilang ihahanda nilang pagkain. Talagang presentable talaga. Na gaganahan ka talagang kumain. Pero ang lasa ng red is almost the same lang din naman sa green. Ang red is mas maliit siya kumpara sa green. Mas magaan siya kumpara sa green, kaya mas mahal siya. Kasi generally, ang red, dito sa lowland, hindi siya masyado lumalaki na mabigat. Maliit lang talaga siya. Kumpara sa itanim mo siya sa Baguio or sa Tagaytay, mas malaki ang mga growth doon ng mga red. Ang growth ng green tsaka ng red naman is mas malaki rin ang difference. Ang green, mas mabilis siya lumaki. Kaya mas mura ang green. Kasi it takes more head, mas maraming piraso ng red bago ka makabuo ng 1 kilo. And aside from that, generally, ang red na lettuce na seeds are more expensive than the green. Actually, lahat naman sila is almost pare-parehas ng lasa. Nagkakaiba lang sila ng texture, tsaka yung crispiness. Ayan, so perfect talaga. Sa mga gusto mag-start ng
Samgyup business, nandito lang ang possible supplier ninyo. Napaka fresh at mas juicy. Yeah, yes. Bigyan mo na rin ako ng karne, Dok. Mag-barbecue na tayo. Don't forget to like and subscribe.